Marami po sa mga Hapon ang nag-i-struggle tuwing summer season dito sa Japan at marami po sa atin ang nakakaranas nito. Ngayon, sasabihin ko po sa inyo kung paano po makasurvive dito tuwing summer season dito sa Japan. Huwag nyo pong i-skip itong video na to at panoorin nyo po hanggang dulo. Magandang hapon po sa inyong lahat. Grabe po, sobrang init na dito sa Japan ngayon. Weather check muna tayo, 29 degrees Celsius po dito. At kaninang tanghali nga po, umabot ito ng 31 degrees Celsius. Talagang mainit na po dito. Bale, yung ipapakita ko po sa inyo na 10-day weather forecast dito sa baba, yan na po yung panahon dito na tuloy-tuloy na yung init dito. Makikita nyo po na pagdating next week, aabot ito ng 33 degrees Celsius. Yun po yung pinakamainit. Ito nga po pala yung summer dito sa Japan na sobrang init po talaga. Ito na po, i-share ko na sa inyo yung mga tips kung paano makasurvive dito sa Japan tuwing summer season. Ito po, unahin ko na itong yung in-order ko sa Amazon nung isang araw at dumating nga po pala ito kanina. Ito po, bale papakita ko sa inyo ito pong laman dito sa loob dahil alam ko po na makakatulong sa akin ito ngayong summer season at meron po sa atin ang gumagamit nito. Hindi ko na po papatagalin at i-unbox ko na itong nasa loob ng kahon na ito kasi alam ko po na matagal ko nang plinan na bumili dito guys. Ayan, bubuksan lang natin siya. Ito na, bubuksan ko na itong pinamili ko guys. Ayan. Siyempre, unang-una po, bumili po ako ng vest na merong kasamang cooling fan sa loob nito. Ito, bubuksan po natin. Para po makita ninyo yung itsura nito. Bali, vest na lang po yung binili ko guys na may electric fan kaysa bumili pa po ako ng jacket kasi nga mas presko po ito para sa akin. Ayan, tarang. Ito po yung vest. Ayan. Meron siyang lalagyan ng electric fan dito. Bali, kakabit na lang natin siya or i-install na lang natin siya dito. Ayun, nakakahon pa yung natin. Yung fan natin. At meron pa siyang kasamang para siyang power bank nga ito. Para isasaksak natin yung fan dito. Ito po, ayan. Yung yung manual niya. Look at this guys. Maganda po ba? Para po sa akin maganda na itong itong vest. Tapos ikakabit na lang natin yung fan nito na dalawa. Isa dito at saka isa sa kabila. At ito nga po pala yung likod nito at ito yung harapan niya. Ayan, buksan natin. Diba? Manipis po siya. Yan. Para halatang presko po pag ginamit natin. At ito na po yung yung fan natin na ikakabit dito. Ayan, isa pong ganito. Tsaka may kasama siyang yung connector para gumana po yung fan natin dito. At ito po yung isa niya. Ayan, dalawa po yan. Bago po natin ikakabit ito, syempre, tanggalin muna natin itong cover ng fan natin. Wait lang po medyo ang hirap lang po ikabit. Kasi ito yung cover, paano itatakip tong cover. Yan, medyo hindi ko kasi maintindihan sa manual. Okay, ayun, na-gets ko na po. Itong butas na to is itong cover. Ilalagay lang natin siya dito. Bali, sisiksik lang natin siya. Siksik natin siya dito. Yung cover niya. Ayan. Napasok na natin siya sa may butas. Ayan po. Saka, ito nating ito yung lalagay natin. Ayan. Ito na yung cover niya. At ito yung electric pan niya. Make sure na natin siya guys, na sarado natin siya ng maayos para hindi po mahulog. Ayan. Parang ganito na pa yung itsura niya sa isa. Ayan, nakabit na po natin yung isa. Tapos yung isa naman po is kakabit din natin sa kabila. Ito po, dating gawin ulit. Suksok lang natin dito sa may butas hanggang pailalim para hindi po malaglag. Then ito pong itong fan is ilalagay saan na ba yun? Ayun, ilalagay natin sa dito paloob naman. So ito na po yung power bank natin at may kasama pa siyang charger. Ito yung charger niya in case na malobat to. At ito na po yung connector niya para umandar ang ating vest. And excited ko nang siyang gamitin. I-test natin ko after natin siya ikabit. Kahit saan naman po pwede natin siyang dito na lang natin siya ilagay.
Kaya nakita ko na po ito guys na may ano pala dito, na may suksukan ng connector dito. Saan na ba yun? Ito, kabilaan ito meron dito. Ayan, yung butas niya. Tsaka dito po sa kabila. Napit po natin. Saan na ba yun? Wait lang, hindi na nagpakita. Ito po. Ayan. Ito yung ano niya. Suksukan ng ano natin, ng connector natin. Then pag nakita na natin yung butas dito, saka natin siya isasaksak sa may loob ng electric fan natin. Hanapin lang natin yung saksakan dito. Ito. Ayan, saksak natin dyan. Pati din sa ano po, sa kabila. First time ko lang mag-install ng ganito, magkabit. Kaya pagpasensya nyo na po na ano, na medyo nangangapa pa ako. Ito. Suksok lang natin dito. Tapos hanapin natin yung saksakan nito. Hanapin, eto. Ayan, okay na po. Nasaksak na natin siya. At next naman po na gagawin natin, tetestingin natin kung presko nga ba pag sinusuot natin to. Ito po, isusuot na natin siya. Testingin natin. Ayan. Uy, kasya. In fairness. Sakto lang sa akin yung size ng large. Ay, masarap siya pagka-camera. Tapos yung switch. Kamala pa yung switch. Wait lang yung switch. Saan ba yung pagkalagay ko? Ay, yun. Dito pala sa kabila. Yan. Pag-low ganito. Ang presko niya, kung tutuusin. Sarap. Pag middle. Ayan. Oh, di ba? Ano siya? Lumulobo yung ano niya, no? Pag high. Oh, yung presko, oh. Parang ano, no? Ang tawag dito? Parang ano? Ninja Turtle. Yung ano talaga, no? Ayun, no? Okay siya sa akin, no? Talagang presko po. Naka-high ko. Pag off, gano'n, no? Pagpapatayin. Saktong ano, no? Pag ganito kasi kainit, high ang gagamitin ko, yun. Di ba? Bali, charge ko lang itong power bank para may battery. Yun, so far, maganda po itong nabili kong vest na may fan. Talagang presko po pag sinuot natin. Kasi alam niyo naman po na pawisin akong tao talaga pag mainit. Yan. Thank you Lord, sarap. Okay na po tayo sa vest natin. Charge ko na lang po yung power bank niya para may gagamitin tayo sa trabaho natin bukas. Anyways, yung pangalawang tip ko naman po sa inyo, dapat may dala po kayong portable fan kapag lumalabas tayo ng bahay or kapag may pupuntahan man tayo. Kasi kahit saan po, dala-dala natin itong portable fan, lalo na po mainit. Ayan. Kay Rikatsang nga po pala itong fan na to at dalawa na yung ganito niya. Ayan. Kapag kunwari may gala tayo or lakad, yun, papahangin lang tayo. Igagano natin sa mukha natin. Siyempre, hindi po din mawawala ang cool neck band. Ito yung nagpapalamig sa ating leg. Itong cooling neck natin. Cooling neck yung tawag dito, guys. At bago po natin gamitin ito, dapat po lagi natin ilalagay sa freezer to. Siguro overnight bago natin gamitin to pag papasok tayo. Kasi talagang napakalaking tulong itong cooling neck na to at nabibili lang ito sa Daiso. Ito nga po pala yung presyo niya, 550 yen po. Ayan. Yan yung presyo niya. Meron din po kasing mga tagti 300 yen yung mga ganyan. Pero depende po sa inyo yan kung anong gusto nyong bilhin. Kaya example po, malabig na to galing freezer. Lalagay lang natin dyan dito sa Lego. Kahit papaano po, malamig pa din po. Kahit na kanina pa po ito nakalabas galing sa freezer. Kanina po kasi inilagay na po namin to. Talagang malalabigan po yung leg natin at medyo marerelax tayo sa init. Ayan. At itong nga po pala, ang nagtatagal itong cooling neck na to, siguro mga 1 to 2 hours. Basta approximately 2 hours po. Depende po yan sa init ng panahon. Kung sobrang init po, ang mangyayari po dyan is medyo mabilis pong mawawala yung lamig nito.
Kapag sakto naman po yung init, ayun, matagal po natin mga gamit to. So, bago ko po gamitin ito bukas, ilalagay ko na ito sa freezer ngayon para in case na ilabas natin, may yellow pong ano dito na may lalabas natin bukas. Kaya kung wala pa po kayong ganitong cooling neck, bili na po kayo nito dahil talagang sobrang nakakatulong ito para maiwasan natin yung heat stroke. Kasi dami na rin po kasing na-heat stroke dito tuwing summer dito sa Japan. Next naman po, syempre, uminom tayo palagi ng tubig. Hindi lang po tubig, kundi mga sports drink tulad ng Aquarius, mga Pocari Sweat, basta yung mayaman po sa electrolytes. Dahil kailangan po talaga natin ng electrolytes sa ating katawan, lalo na po mainit na. So, ang may sasuggest ko po sa inyo guys, kung nagsasawa na kayo sa Pocari Sweat, sa mga Aquarius, at iba pang mga sports drink na merong electrolytes, pwede naman po kayong bumili ng ganito na para siyang tubig pero may flavor to. Ang basa nga po dito is ume salty. Ang ibig sabihin nga po ng ume is plum yan sa English Plum na may salt, kaya salty siya. Kaya pag iinumin natin ito, may flavor siya na may flavor siya ng plum pero may halo siyang alat kasi nga may salt ito. Ayun. Pero pag tinikman nyo naman po ito, hindi naman siya sobrang alat talaga May kasama pa siyang tamis at lasa. Kasi alam nyo naman po na kailangan din natin ng sodium or salt sa ating katawan. Lalo na po pag pinagpapawisan tayo. Kasi every summer dito sa Japan, kailangan natin ng salt. Kasi pag once na pinagpapawisan tayo, ang pawis natin is hindi lang po tubig yan na lumalabas sa atin, kundi may kasama po yung sodium or salt. Kaya halimbawa po pag kinakapos tayo or kinukulang tayo sa sodium, ang nangyayari po dyan is nagkakasakit po tayo tulad ng na nahihilo tayo, sumasakit yung ulo natin, at higit sa lahat nahi-heat stroke po tayo kapag mainit ang panahon. Kaya kailangan talaga natin ng asin sa katawan natin para makatulong ito para maging hydrated tayo. Kaya meron po kasi tayong ganitong inumin, lalong-lalo na po pag may sports drink tayo na merong electrolytes. Talagang malaking tulong sa atin yan. Kaya dito po sa Japan, uso po yung ganito sa kanila na tablet or yung salt candy nila. Actually, candy ito guys na pangontra sa heat stroke na may kasamang salt ito. Meron naman po ito sa mga ibang convenience stores, sa mga Don Quijote at iba pang mga drugstore na nabibili nito. Kasi pag once na kumain tayo ng isang tablet nito, napapalitan din yung sodium sa katawan natin na napoproduce galing sa pawis natin. Kaya sobrang laking tulong nito guys. Kaya ang nakalagay po dito na kanji is Netsusho Zero Ibig sabihin, zero heat stroke pag nag-take tayo nito. Siguro mga 2 or 3 candy. Okay na po ito sa isang araw. Talagang, talagang iwas tayo sa heat stroke nito pag meron tayong salt candy, pag meron tayong mga Pocari Sweat, yung mga sports drink. At ito po, try nyo po ito. Promise, masarap po ito. And last na tip ko po sa inyo, kailangan maglagay po tayo palagi ng sunscreen bago tayo lumabas ng bahay. Kasi dito po sa Japan, hindi po talaga biro yung init dito. Talagang nakakasunog po ng balat. Kasi dati po hindi po ako naglalagay ng sunscreen doon. Ang nangyayari po is talagang nasa sunburn po yung mukha ko, pati yung balat ko. Kaya simula po noon, naglalagay na po ako ng sunscreen mula mukha hanggang dito sa braso natin para iwas po tayo sa sunburn. Actually guys, yung gamit ni Rika Chang is dalawang sunscreen yun para protected po yung niyan lagi, yung mukha niya tsaka yung kutis niya. So ayun lang naman po yung tips na sinabi ko sa inyo. Sana po masubukan ninyo para po maiwasan natin yung heat stroke. Para po sa mga kababayan natin na nandito sa Japan, lalo-lalo na po sa mga gumagala or nagtatrabaho man po, magdoble ingat po tayo and stay hydrated always. Chane!